Irene Joan Aguila, isang political analyst po at profesor ng College of Law ng University of Batangas at profesora din po ito ng Ateneo de Manila University, John Gokongwei School of Management. Attorney Irene, magandang umaga sa inyo. Magandang umaga po sa mga nakikinig at nanonood. O paano bang pwede asahan ng publiko today? Sabi ng iba mukhang eksplosibo ang mangyayari ngayong araw dyan sa Kamara sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings or impeachment hearings laban kay Vice President Sara Duterte. Gaya ng sabi mo, no, ako rin isa sa mga umaasa na andito today sana makita ang tinatawag nating smoking gun, di ba? Parang bagamat may mga testimonyang nilatag na at nagkwento na rin si Madriaga, may mga katanungan pa rin ng iba, nag-aantay ng actual documentary evidence. So siguro, ngayong araw na to, yun ang sabi nila, ilalabas. So inaasahan natin na maisa sa publiko ito ngayong araw. Ano ba ang pinaka-aabangan mo, attorney? Yung kay former Senator Sonny Trillanes ba? O yun ba yung... Kasi meron pa naka-line up today, di ba? Isa si Trillanes, may COA pa rin. Hindi, AMLAC. AMLAC. Ako personally, ang inaasahan ko talaga yung pagbubukas ng mga bank accounts, pagsasa publiko ng mga ledgers na to, para makita ka talaga yung labas-pasok ng pera. Kasi kung sinasabi nga may mga accounts at matagal na yan, may mga malalaking mga amounts ng mga perang pumapasok na hindi dapat no, o questionable, yun ang mga gusto kong makita. Kasi ako medyo evidence-based talaga. Gusto kong makita yung mga accounts na yan at yung history, lalo na yung history. Maaring ngayon baka wala ng laman o maaring kaunti na ang laman. Presently, o maaring sarado na nga rin yung iba, pero yung historical data, sa tingin ko mahalaga yon. Pakipaliwanag nyo nga, Attorney Irene, sabi ng iba na nag-obserba, hinahabol ninyo si Vice President Sara Duterte ng diferensya ng yaman, wala pa ngang 20 million. Samantala yung flood control project, bilyon piso ang nakulimbat doon, and yet ang focus natin ay si Vice President Sara Duterte. Anong sagot doon? Ako sa tingin ko parehong dapat pagtuunan ng pansin. Magkaiba lang ang larangan siguro, ang degree, arena kung saan ginagalaw. Ang degree at ang lugar kung saan gumagalaw. Kasi si Vice President, impeachable officer, kaya ito yung tinatahak na landas, no? Ang impeachment proceedings. Ngayon yung iba namang mga characters dun sa flood control program, hindi sila impeachable officers, kaya dumadaan ito nakikita natin sa pag-file ng kaso sa Sandigan Bayan. I think, diba, meron ng mga nakasuhan sa Sandigan Bayan, mga pag-recommend ng ombudsman, ng DOJ. So magkaiba kasi silang, una, degree, tama kayo, pangalawa, klase ng mga posisyon. No? Hindi naman kasi pwedeng basta kasuhan lang yung Vice President in the same manner, kaya dumadaan siya sa impeachment proceeding. At saka yung mga akusado naman sa flood control, hindi sila impeachable officers, kaya hindi kailangan dumaan dito. Pero sa tingin ko parehong mahalaga, parehong dapat makita natin na matibay ang ebidensya, parehong dapat pangalagaan pa rin ang due process bagamat tayo ay sumisigaw ng accountability. Sa makatuwid, kahit ang nadagdag ay 100 piso lang, hindi issue yung amount, kung paano mo nakuha yung amount na yun. Tama, no? Kasi lalo na pagka sinasabi nating betrayal of public trust o merong corruption, hindi naman pinag-uusapan dyan kung gaano kalaki ang nakulimbat na pera o ang nanakaw na pera. Ang mahalaga dyan ay tinupad mo ba ang mga pangako, no? Yung oath sa ligang, yung pangako nung pumasok ka sa posisyon mo na magiging tapat ka sa tao, magiging tapat ka sa pag-perform ng iyong trabaho bilang isang halal ng bayan, di ba? So yan ang ating tinitignan. Hindi naman kasi ito simple case of, let's say for the Vice President, impeachment, it's not plunder per se. So you're looking at, hindi natin titingnan yung amount, ba? Yung gaano kadami. Titingnan namin, siya ba ay naging tapat sa kanyang mandato bilang lingkod bayan? Siya ba ay nagtaksil sa taong bayan? So yan ang mga katanungan. Kaya tinitingnan natin kung ano yung ginawa niya habang siya ay vice
Sa pag-aanalisa mo, Attorney Irene, sa iyo palagay, saan mas pinakatatamaan si Vice President Sara Duterte? Kasi ang daming reklamo sa kanya, hindi ba? Ang daming basis, yung culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust. May issue pa ata sa graph kasi may mga yung sa mga confidential funds, ano. Saan siya pinakatatamaan sa iyong pag-aanalisa? Ako sa tingin ko, betrayal of public trust siguro yung pinaka mabigat kasi gaya nga ng sinasabi, marami naman pagdating sa confidential funds, merong mga may gray areas pa rin eh, 'di ba? Meron naman talagang mga confidential funds na na legal, 'di ba? At maaari naman siguro yung iba ay nagamit talaga sa dapat panggamitan, pero sa tingin ko yung betrayal of public trust, yun ang isang malaking bagay na kailangan niyang panagutan, no? At saka yung pag-explain kung kung totoo nga na may mga perang pumasok during that time, ano yung explanation doon? Kung ito ba ay sapat at tatanggapin ng tao, sa tingin ko doon ang mas mabigat na paratang lang. At ngayon, ang strategy ng Pangalawang Pangulo ay magpunta sa korte at questionin. Bagamat sinabi niya Ulit. nung una na ang gusto niya ay bloodbath. Ano? Galing naman sa kanya yung salita, hindi naman sa atin. Ano po? Sa palagay mo as a political analyst, tama ba ang strategy ng kampo ng Vice President o hindi? Dapat sinagot mo. Atapang atao ka, di ba? So, sa tingin ko, I would have wanted na syempre ay sasagutin niya, di ba? Pero syempre, kung bilang abogado, alam ko rin ay ginagawa nila lahat ng mga measures, no, available remedies sa Vice President. Ang isa na nga dyan ay pumunta sa Korte Suprema kasi nag-succeed sila dun sa unang pagkakataon na pumunta sila sa Korte Suprema. Pero ako umaasa kasi ako na hindi duwag ang ating mga lingkod bayan, ang ating mga halal, di ba? Ang tatapang nila nung nangampanya sila, yung mga pangakong binitawan nila, yung pag-aasta nila, di sana hinarap din nila. Lalo na itong impeachment proceeding ay isang constitutional process, no? Ito ay nasa saligang batas natin na nandyan para panagutin yung mga ating mga public officials. So kumaasa ako na sana ay humarap din siya dito sa constitutional process na ito. Anyway, sa tingin ko, sinusundan naman ng Kamara yung nilatag na proseso at mga guidelines na binigay ng Korte Suprema. Bagamat ako personally, sa tingin ko, hindi ako ganun kasang-ayon doon sa desisyon na yon, pero sa tingin ko ay ginagawa ng Kamara yon. So sa tingin ko dapat sagutin din doon dahil ito ay may utang siya sa taong bayan na gawin ito. Tungkulin niya ito. Parte ito ng kanyang tungkulin bilang Vice President na sundin yung ating mga constitutional process. Isa na rin tong proseso ng impeachment kung sakali siya ay masangkot dito or magkaroon ng kaso na impeachable. And finally, why should people care? Bakit yung ordinaryong Juan de la Cruz na araw-araw ay kumakayod, kagaya mga nanonood sa atin, ang dami na nilang problema sa household, sa buhay nila. Why should they care about this impeachment process against the Vice President? Gaya ng sabi mo, ang dami ng problema. At ako talaga, like kung sinasabi ko, ang dami natin problema sa buhay, isang dahilan dyan ay dahil dun sa mga nahalal natin. No? At dahil dun sa mga nakaupo sa mga posisyon na yan. Kung mahirap ang buhay, isa na ring dahilan dyan dahil sa mga nahalal. Dahil sa mga may kapangyarihan na magdesisyon para sa ating bayan. Kung hindi tayo nasisiyahan sa presyo ng bilihin, sa taas ng gastusin, dahil din yan sa mga nahalal natin. So sa tingin ko, dapat may care tayo. Pangalawa, buwis to ng taong bayan ang pinag-uusapan dito, yung paggamit ng pondo ng bayan. Dapat may care ka kasi yung VAT na binayaran mo, yung buwis na pinaghirapan mo at binayaran mo, yung paggastos niyan, yan ang nakikita natin dito sa mga pinapakita ditong sa mga akusasyon, no, sa paggamit ng pondo ng bayan. So sa tingin ko, ikaw ang unang dapat nag-care. No, ikaw ang unang dapat may pakialam kung ikaw ay nagtatrabaho at ikaw ay kumakayod at ikaw ay nahihirapan. Ikaw dapat ang unang may pakialam. Well said, Attorney Irene Joan Aguila, isang political analyst. Mabuhay po kayo, ma'am. Thank you po. Thank you very much and magandang umaga po sa lahat. Si Attorney Irene Joan Aguila po yan, isang profesor ng College of Law sa University of Batangas at profesora po ng Ateneo de Manila University, John Gokongwei School of Management.